Sa aking likuran ang castle ng Stromberg. Malayo ito sa Opava, 1 hour by car. Talagang sinadya namin para mabisita ang lugar na ito. Sikat ito sa mga turista din dito sa Czech Republic na malapit sa Ostrava, Opava. Medyo malayo-layo pang lalakarin. Kaya punta natin para makita natin at mabisita natin kung ano ang nasa loob ng castle. First time natin, kaya samahan niyo kami. Let's go! Ang ganda ng lugar, kabilang sides, mga bahay, mga stores, na pwede kang magkape-kape mamaya, pwede kang kumain ng lunch, pagkatapos mong mamasyal doon sa castle. Sa ilalim ng castle, mga bahay din, na ang village nito ay masyadong maliit, pero talagang dinudumog ng turista. So kung makikita nyo, yung mga paligid ay maraming mga restaurants, bakery, coffee shop para talaga sa mga turista na katulad ni Japit Boy. So yung Stromberg town, meron siyang almost 4,000 na mga nakatira dito. Pag-build ng castle, hindi nila alam kung kailan nag-umpisa ito o kailan ito itinayo. Pero napapansin ko na hindi pa gaanong madami ang turista. Dahil nga siguro, hindi pa tapos talaga ang winter time. Pero kung nakikita nyo, naka-wear na kami ng hindi na makapal na jacket. Ito ay pang spring na jacket na. Kasi isang linggo na magandang ang panahon. At bakit na kami papunta doon sa castle. At tingnan natin kung ano yung loob ng castle. Makikita nyo, napakaganda ng lugar. Kasi talagang yung Stromberg na village ay napapaikutan dyan ng gubat at sa tuktok sa taas castle din. So itong lugar na ito paakyat. At sa mga gilid-gilid, maraming mga tindahan na maliit na pwede ka mag-stop over at bumili ng mga souvenirs. Dito banda sa taas, mayroon ding hotel na kung gusto mong mag-overnight, gusto mong tumagal, like say 2 nights, pwede ka magstay. Yan, banda dyan, hotel yan. And meron din silang church. At yan ay castle. Para ka makapunta sa castle, kailangan mong umakyat. So, may hagdanan. Yan. Masyadong matarik. So makakarating ka doon sa castle. So ang history ng castle, hindi nila alam kung kailan itinayo, kailan ito nag-umpisa. Pero about 13th century na nabuo ang village na to rito. Noong 13th century, sa pinangalanan nilang Stromberg ang village nito. So ayon sa legend, itong village na to, bago itong naging Stromberg, ay mayroong mga nakatira na mga tao dito na nilusob ng mga Mongolian soldiers. Ang tawag nila is Tartar Army. So yung mga tao ay umakyat sa tuktok at yung nakatago sa tuktok ay naligtas, pero yung naiwan ay lahat daw ay pinatay ng mga soldiers ni Khan at tinanggal ang mga tainga at yung mga tainga ay pinadala kay Khan pabalik sa Mongolia. At ang nangyari, nagkaroon daw ng malaking bagyo at nung bumaha, ang lahat ng mga soldiers doon sa baba ay nangamatay at yun ang dahilan kung bakit naligtas ang lugar nito mula sa mga sundalo ni Khan. Akyat tayo papunta sa castle. So dito na kami
mismo sa paanan ng castle. Yan yung castle. At dito sa baba, mayroong restaurant. At least, yung mga taong mamasyal sa castle, hindi na kailangan pang bumaba ulit doon sa town para kumain o mag-snacks o merienda. Dito mismo, mayroong restaurant. Masyado lang matarik. Kaya pag pupunta kayo rito sa Strandberg, yung hagdanan paakyat dito sa castle ay sobrang taas. Sobrang ganda. Tingnan nyo. Tingnan nyo, dito nakakalula lang. Kasi sa baba mismo, may isa pang village. Pag dito ka sa tuktok mismo, sa castle, sa labas ng castle, makikita mo another village. Nakakalula lang, nalulula ako. Yun. Ganda. Ayon sa history, diyan daw nag-encamp yung mga Tartar soldiers. At nung bumagyo, nagkaroon ng flooding. Kaya na-wipe out sila. So yung mga taong nakatago dito sa taas, yun ang mga taong naligtas. Ayon sa legend, sa history. Marami pang mga lugar dito sa Czech Republic na hindi naman kalayuan, na worth it na bisitahin. At least kung madala mo rito ang pamilya mo, gaya nito. What can you say, Pinkay, about the place? It's a village. Village and beautiful, right? Yeah, but I would not like to live here. Oh yeah, because it's like a remote place. But it's really beautiful. Nakakalula lang dito. Yeah, very beautiful. Kasi For example, nasa tuktok na kami ng bundok talaga. Nasa labas pa kami ng castle. Hindi pa kami nakapasok sa castle. I don't know if there's an entrance fee or what. See. There's an entrance fee in the castle? I don't know. Meron ding restaurant dito. Dalawa yung restaurant. Yung isa dyan. Yung isa dito. At saka kahit na summer, may mga pine tree na hindi ka maiinitan. Yan. Yung pamilya dito. Sama-samang pamilya. Masyal. Relax. Ganito lang naman, lalo na Sabado. Pag Sabado, kailangan lumabas kasama ang pamilya. Dalhin ang pamilya sa mga lugar na ganito. Yung mga magaganda sa paningin ng tao. Diba? Very nice. May entrance. 3 pounds ang adults. 1 pound 50 ang kid. So kami lahat, tatlo kami is 250 koron. So natin kung anong meron dito sa loob ng castle. Bakit? Hagdanan. Walang katapusang hagdanan. So tingnan natin kung anong meron dito sa castle. At bakit hindi nila na-trace kung kailan ito itanayo. Yung castle, kahit i-google nyo, walang year kung kailan na itayo itong castle. Basta ang unang alaala nila sa Strandberg town ay noong 13th century. 1241 kung hindi ako magkalimi. What's that there? it's not real. Huh?
Oh my goodness, that is skeleton. It's a real. I think this is one of the soldiers, no? Okay? Funny if that would be real. Oh, puro hagdanan na. Puro hagdanan. Ayun, so dito ka na sa tuktok talaga ng castle. Tignan mo, kahoy pa. Oh, kahoy. Hindi siya yung simentado na castle. Pero ito, simentado. Ito, hindi. Ay, nakakalula. Oh no, no, grabe. Nalula talaga ako. So scary. So scary. Oh no. I'm so scared. Ah, nakakalula. Pinkay. Be careful, Pinkay. Pinkay, come on. I'm so scared. Me too. Oh, grabe. Sobrang taas dito. Okay. Siguro ako yung taong may takot sa height. Kasi nalulula talaga ako. Sobrang taas ito. Sophia, parang baliwala lang, oh. Baliwala lang kay Sophia. Huh? No, let's go out. Sorry. Okay. Oh, kahit dito. Pero sobrang ganda talaga rito. Makikita mo talaga dito sa tuktok ng castle, dito sa loob. Pag akyat mo, mayroon siyang 360 degrees na ikutan. So makikita mo yung buong paligid ng village. So doon kami nanggaling, doon kami nagpark. Diba? Pero nakakatakot lang talaga. So ganda kasi pwede kang umikot. Yun. Diba? So ito, 360 degrees ang ikutan talaga. Sorry. Yun. So doon kami galing sa baba. Yun, another village. Talagang naiikutan siya ng village itong castle. Pero talagang nakakatakot. Sobrang taas. My goodness, kailangan ko nang bumaba. Talagang natatakot ako. Talawitot ka, Japit boy. Grabe. So ano pang masasabi ko rito? Maganda rito. At least dito sa Strandberg Castle, itong castle na to, talagang napapalibutan siya ng bundok, ng villages. Pero itong mga villages ata na nakapalibot sa castle, isa lang ang village na to, parang Strandberg village. Talang all these houses around the castles are called Strandberg? Yeah, those All? Yeah. Wow. According to the legend, yung mga army na wipe out sila ng baha mula dito sa taas nung bumagyo ng malakas. Kasi ito tuktok talaga to eh. Wow. So there is a little bit further. Mhm. We can continue. There is another place where we can go. And Okay. Okay. Beautiful. What is it here? More higher? I don't need to go higher, darling. I want to go higher. You wanna go higher? Okay, let's go then. Oh no. Nangangatog ang aking tuhod sa sobrang taas. Pinkay, be careful, yeah? Sophia, be careful. Okay. Hold the handrails, Pinkay. Pinkay, hold the handrails, yeah? She's holding. Okay. Oh, sumabit yung aking bag sa likod. Been caught. Grabe na to. Nakakatakot. Another level to. Pero window lang dito. Hindi maganda rito ang view. Well, it's not really good the view here. Because it's all just window here. Yeah, it's just window, darling. Okay. Nothing special here.
Just be careful because it's too high. Nanginig talagang tuhod ko. I wanna go down now. I can't stay here. I want lunch. You want lunch? Okay, we're gonna eat here. So, wanna take a picture? Alright. At least nakita natin ang loob ng castle. Nothing really like, parang siyang itinayo lang, parang tower. Na nilagyan nila ng 360 degrees na papaikutan mo siya para makita mo yung buong town ng Strandberg. So yun lang yun siya. So beautiful, di ba? From the top, makita mo 360 ang kabuuan ng Strandberg town. So yeah, this was maybe the fortress of the civilians. I think they were the ones, they were like hiding here. I don't really know, but probably it's. But they don't know. They don't know when they built this one. No. There's no history. When So yeah, that's it. even I Google it, and they couldn't trace when was this one really built. Yeah, and who was the owner and what was the purpose. But according, because it's a very high tower, so for the watchtower. I think this is just watchtowers against the enemy of the state. Enemy because invasion before was so rampant. So it's just like a tower. Kasi makikita mo talaga yung mga kalaban. Makikita mo yung kalaban 360. So and then siguro pag makita na nila ng kalaban paparating, then they're gonna blow the trumpet or whatever. Huh. Alright. You want a proper lunch? Okay. Alright, okay. Let's go down. Lunch. So after namin sa castle, meron dito outdoor cafe. Burger, chicken burger, beef burger, pork burger. At saka yan.